para sa'yo personally, ano yung pinakamalapit sa puso mo ng mga advocacy na gusto mo pang ilapit sa gobyerno natin, sa mga tao? Ayan. So, ako ay youth development advocate. So, mahalaga sa akin yung usapin ng youth development. Kasi nung nasa NYC ako, kami yung bumuo, tinungunahan ko yung pagbuo ng Philippine Youth Development Plan for 2016 to 2022. At naalala ko, simple lang yung pag-frame namin of what youth development is. Dapat yung bagets na abot nila yung mga pangarap nila sa buhay. So, dapat binabawasan natin yung hadlang, yung deterrence for them to achieve their goals. So, youth development is very important for me. Tapos din ako ay taga-barrio, napakahalaga sa akin ng rural development. Kaya nga yung isang major achievement, akbayan na proud ako ay agrarian reform, yung pagpapatuloy ng pamimigay ng lupa. Kaya yung isa sa gusto natin tutukan ay paano masusuportahan yung ating mga magsasaka. Kasi because of climate change, vulnerable na nga sila dati, mas vulnerable pa sila ngayon. At tandaan natin, hindi malalaking negosyante ang magsasaka. Kadalasan, ang puhunan nila ay sapat lamang para sa isang taniman. At karahati noon o malaki doon na inutang pa nila. So kung sa taniman na ito ay nabagyo sila, nasira at walang inani, baon na sila sa utang. So kaya nagkakaroon ng cycle of poverty in the rural areas. At dahil doon, nakikita ng mga bagets na, ay, ganito lang pala yung buhay sa baryo. Alis ako. Pupunta ako sa bayan, luluwas ako sa Maynila, kung saan limited naman yung mga opportunities din. So, pagdating dito, mahihirap ang mabuhay, eventually babalik later on. No? Pero, ang nangyayari ngayon, paunti na ng paunti yung mga bata na involved sa agriculture. Kaya ang nangyayari, meron tayong aging farming population. Parang nasa 60 or 61 ang average age ng Filipino farmer. So, imagine mo kung gano'ng katanda, kahit yung productivity, bababa din. Kaya hindi nakapagtataka na ang taas ng presyo ng bilihin, agricultural products. Maliban doon, ginagawa pang subdivision yung mga farmlands natin, no? Na dapat ay hindi nako-convert pero kino-convert. So we are an agricultural country. Nakakalungkot nga isipin na dati tayo natuturo sa Thailand paano magtanim ng bigas, di ba? They studied sa Los Baños, sa Erie, International Rice Research Institute. Pero ngayon, nag-i-import tayo doon sa mga tinuruan natin kung paano magtanim. So, ano yung mali, no? So, it's both systemic, sa sistema, tapos yun nga, kakulangan ng suporta at serbisyo para sa mga magsasaka. Kanina lang ako ito, taga Cruzaligas po kasi ako, alam niyo yung Cruzaligas. Doon lang yan, oo. Doon lang yan, Cruzaligas. Wala nung college hanggang ngayon doon ako nakita sa Cruzaligas. Ako ito ako binibili akong karinderya ng kaninang tanghali. Sabi niya gano'n, Ricotebat, wala kang kamatis. Kasi usually pag bumili ka ng tilapia, bibigyan ka na sa kamatis. Sabi niya, ay nako, 200 daw ang kilo ng kamatis. Oo. 200 ang kilo ng kamatis sa ngayon. Tapos, pag inisip mo, alam ko kasi taga Nueva Ecija ako, pag panahon ng kamatis, pinapamigay ang kamatis. Diba? Nabubulok na lang yan, oo. Kasi nga, walang storage facility. Pero if we can store it nung panahon ng anihan, di sana, at merong ang gobyerno na storage facility, hindi magto-200 pag panahon ng Kapaskuhan. So ito mga kapatid, mukhang ilang buwan tayo hindi makakapag-sarsyado kasi 200 diba? Oo, wala man magsasawsaw ng kamatis. Pati